aayusin ko na to at ite-terminate ko na yung ginagamit nilang power supply. Itong isa para sa outlet nitong living and dining, doon sila kukuha ng power supply. So hindi ko muna to i-off. Natapos na natin terminate, pero yung sa main hindi pa. So babalikan ko na lang. Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat at welcome back sa aking channel. Sa araw na to ay bibisitahin ko ulit yung aking project sa Valenzuela. At ipa-priority ko ngayon ay yung tatlong sirkito ng aircon. Wawiringan ko yon. Kung sakaling maagang matapos yung aking pag-wawiring ay isusunod ko naman yung pag-terminate sa panel board. So yung i-terminate ko na panel board guys ay sa mga nakakita noon ng mga nauna kong video, ito ay mayroong live wire dahil nga doon sa labas ay wala siyang lima enclosure o wala siyang circuit breaker para i-off natin yung power supply. Kaya ang gagawin ko mamaya ay maglalagay muna ako ng temporary na extension ng mga taong gagawa doon kung sakali man na makapag-terminate ako, kasi nga kailangan na maayos ko na yung mukha ng panel board para maging okay na rin yung aking project. Paunti-unti ay matatapos ko na yung mga major na mga trabaho sa loob ng site. So yun guys, samahan nyo ako at yun pala, nakikisuyo din po ako sa mga bago po na nakakanood ng aking video. Paki-like and subscribe na rin po ng aking channel. At malaking tulong po yan sa akin. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. So ayun guys, nandito tayo sa site ngayon at yan yung mukha ng ating panel board na ite-terminate. So nandyan pa yung lumang panel board sa kaliwa. At ayan nga po yung mga pagbabago sa ating site. Meron na pong mga nakalagay na cabinet. So ngayon, ang ating ginagawa ay lalagyan natin ng GI wire yung PVC na ating inabang papunta doon sa outdoor unit ng aircon. So ang uunahin kong wiring dyan ay yung dito sa may garage area. At yan nga po ay kailangan nating lagyan ng GI wire para siya yung panghatak natin dahil medyo malayo-layo yung ating location ng outdoor unit, kaya dapat ay mayroong guide wire. So yung iba ay gumagamit ng wire puller. So uso na po yan at may nabibili na po at lalo na sa online. Tayo ay makaluma pa rin yung paraan natin at wala pa tayong wire puller. Siguro kung loobin ng Panginoon na magkaroon tayo ng malaki-laking project ay kailangan na rin makabili tayo ng ganong klaseng panghatak, yung wire puller, kasi mas maganda talaga gamitin yun lalo na kapag marami kang winawiringan at mahahaba yung abang ng mga tubo. Ito na nga po yung ating GI wire, lumabas na po doon sa dulo ng PVC na ating inabang. At lahat nga po ng aircon dito na naging split type ay binago natin yung abang, maliban doon sa isang kwarto na ano pa rin siya, window type pa rin yung kanyang aircon. Nag-iisang aircon sa kwarto na nasa baba dyan sa likod ng panel board. So itong ating ginagawa guys ay sulo nating hinahatak yung wire na ating pinasok, kasi nga isang sirkito lang naman ito at hindi naman ito ganun kahirap atakin. So kung magkaroon man ng pagkabuhol, babalikan na lang ito at ayusin, then atakin naman natin ulit sa wire, pupuntahan ulit doon sa labas at atakin ulit. So ganun lang ang ating ginagawang pamamaraan kapag nagwa-wiring tayo at sulo tayong nagwa-wiring. So patyagaan lang kapag ganitong mga project na ikaw lang yung gumagawa at wala kang helper, kailangang pagtyagaan. So hindi naman kasi ito ganun ka
dami ang ginagawa kaya kayang-kaya pa natin ito. Kaya mag-isa lang tayo. Ayun guys, nakumpleto ko na yung mga home run. Nahatakan ko na lahat. So, uh, aayusin ko na to at ite-terminate ko na. Mali ang mangyayari niyan, yung ginagamit nilang power supply, itong isa para sa outlet nitong living and dining, doon sila kukuha ng power supply. So hindi ko muna to i-off, so magiging ganyan muna yan. So ipapahuli ko na lang itong malaki. So itong tatanggalin ko itong mga to, and then to yan, tatanggalin ko lahat yan at terminate ko na. So i-finalize ko pa to. So bibilangin ko ulit kung ilang sirkito to kasi maraming additional na mga sirkito na pinagawa sa atin, kaya baka yung dating 20 natin ay sobra na 20 circuits ito, kaya bibilangan ko pa ulit. At ito na nga po yung ating ikakabit na mga circuit breaker guys. So lahat po yan ay miniature circuit breaker. So, bali 22 branches siya ngayon guys. Yan. So, ito, 22 branches din to. Yung, 22 circuits to. Itong mga to. So, ayan, medyo, ano lang to. Medyo matagal-tagal lang i-terminate to guys. Bago ko pala yan, tatalian, lagyan ko na ng mga, to dito, mga pangalan. Kung ano yung mga isasalpa ko dyan na sirkito na ito, mga wire na to. Diyan ko na ilagay yung mga pangalan para naka-ready na. Para kapag nagtali ako, isi-separate ko na yung nandito at yung nandun. Time check guys, 5:32 ng hapon. Ayan, naglagay na tayo ng temporary kasi madilim na. Tinaas ko na yung breaker ng lightings nito sa kitchen, then sa living, and then sa second floor din. Tinaas ko na din ang outlet and lightings, dalawa. Ayan. Ayan o. Ayan, dalawa na sa baba. Okay, so dami-dami pa ito. So baka isang oras pa yan.
Time check guys, 6:32. Ayan, natapos na natin terminate. Pero yung sa main hindi pa. So babalikan ko na lang yan. May mga label na yan or may mga tagging na yan. So ipapa-analyze na lang yan yung mga label kapag nakabit ko na yung takip. So ito pagbalik ko, tatanggalin ko na yan. At ito yung medyo mahirap-hirap kasi puputulan ko yan. So dahil tatanggalin ko siya, wala akong magamit na grinder na pamutol. Siguro lagari na lang mano-mano. So iingatan na lang natin yan dahil pag hindi pinutulan, medyo mahirapan ako maglagay doon kasi nga mas mababa na yung panel board ngayon isa sa dati. So yun lang. At thank you for watching guys.